Greetings, kapatid. Pamilyar po ba kayo sa kasabihang no man is an island? Oo, medyo gasgas na ang kasabihang ito sapagkat madalas natin itong narinig. Pero totoo naman 'di ba na hindi maganda sa isang tao na wala siyang kasama o kaya lalo na kapag wala siyang kaibigan. Pero sa iyong pakikipagkaibigan, ang iyong kaibigan ba ay dumadamay sa iyo sa kabila ng iyong mga pinagdadaanan? Dito sa ating teksto na siyang ating tutunghayan, pinapahid ng Apostol Pablo na siyang karugtong nakaraan yung kanyang karanasan patungkol sa kanyang kaibigan. Ang sabi ng talata sa 2 Timoteo chapter 1 verses 16 hanggang 18. Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sambahayan ni Onesiforo sapagkat madalas niya akong pinagiginhawa at hindi niya ikinahiya ang aking tanikala. Kundi, nang siya'y dumating sa Roma, hinanap niya ako ng buong sikap at ako'y natagpuan niya. Pagkalooban nawa ng Panginoon na matagpuan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na iyon. At alam na alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Efeso. Pagpalain salita ng Panginoon. Dakilang Diyos, kami ay muli narito sa iyong paanan at kami po ay nagpapakumbaba, humihingi na iyong habag at biyaya, humihingi ng iyong patnubay sa aming gagawing pag-aaral ngayon na iyong banal na salita. Nanawa nga po, Panginoon, ay bigyan niyo ng karunungan ang bawat isa. O Lord, Holy Spirit, katagpuin niyo po ang aking mga kapatid na sa aming pag-aaralan ngayon, ito'y magbigay sa amin ng dunong, magbigay sa amin ng awareness, Lord, ng sigasig sa aming paglilingkod sa inyo. Nawa nga po, Panginoon, patuloy kaming turuan na kami maging matalino sa aming paglalakbay sa mundong ito. Ang iyong abang lingkod ay itago mo rin sa iyong likuran. Kayo lamang ang siyang aming makita sa aming pag-aaral. Kayo lamang, Lord, ang siyang mabigyan namin ng lulhatit parangal. Purihin po kayo. Salamat po, Ama. Ito aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Mga kapatid, sa pangalawang pagkakataon ng ating tutunghayan nga na tema ay pamarisan at di pamarisan. Natunghayan natin nakaraan ang pagbibigay halimbawa ng Apostol Pablo kay Timoteo kung ano ang kanyang dapat pamarisang tao at di pamarisan. Ang ideya ng unang bahagi ay ang pakinabang ni Onesiforo sa pinagdaanang paghihirap ng apostol. Samantalang sina Philo at Hermogenes naman ay nag-iwan ng marka sa kanya na deserter. Ito'y naghatid sa atin ng prinsipyo na dapat nating pahalagahan ang ating kapwa, lalo na ang ating kapwa mananampalataya. At ang ating pagpapahalaga sa kanila ay nakikita dapat sa ating aksyon, lalo na sa panahon ng kanilang pangangailangan. Mga kapatid, ang ating panibagong panukala ngayon ay hindi hadlang ang ating kasalukuyang kalagayan para pahalagahan at pagministroyohan ang iba, sapagkat ito'y ating tungkulin bilang mga nakatanggap ng habag mula sa Panginoon. Amen. Tunay po na napakahalaga na ating maunawaan kung anong habag, kung anong biyaya, kung ano yung binigay ng Lord sa atin. Nang sa gayon, yung expression natin, yung gratitude natin sa Lord ay ating maipakita sa iba bilang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Dito po sa New King James Version ng ating talata, ang sabi, "The Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chain. But when he arrived in Rome, he sought me out of very zealously and found me. The Lord grant to him that he may find mercy from the Lord in that day. And you know very well how many ways he ministered to me
at Efesos. Mga kapatid, kung inyong mapansin dito sa talata, yung naka-underline, ay mayroong dalawang nabanggit na mercy o yung habag ng ating Panginoon. Ito'y nagbibigay din kung gaano kahalaga sa ating pagkakawanggawa ang habag ng Panginoon. Sa lingwahe ng Grego ay mayroong dalawang klase ng habag o yung mercy. Ang isa ay pakiramdam at ang isa ay pagpapakita. Isang halimbawa nito ay kapag may nakita ka na pulubi. Ang unang magiging tugon mo ay maawa ka sa kanya. Ang habag na ito ay iyong nararamdaman, nahabag ka sa taong iyon. At ang pakiramdam na iyon ang siyang magtulak para sa iyo upang iyong ipakita ang iyong habag sa pamamagitan ng iyong aksyon, sa pamamagitan ng iyong pagtulong. Kaya ang dalawang klase na ito ng mercy o habag ay parang isang coin na mayroong dalawang mukha na dapat laging magkasama. Ang hustisya, habag at biyaya ay magkaiba, pero meron silang koneksyon, lalo na pagdating sa ating kaligtasan. Nais kong maunawaan natin na ang kaibahan nito ay napakahalaga nang sa gayon ay hindi tayo malito sa kani-kanilang function. Pag sabihin nating hustisya ay katumbas ito na pag mayroong magnanakaw na pumasok sa iyong tahanan, ang iyong gagawin kapag siya ay mahuli ay iyo siyang ipapakulong. Dito matatanggap mo ang hustisya. Pero kapag sabihin nating mayroong habag ka, kahit naabutan mo at nasaksihan ang taong ito na nagnakaw sa iyong bahay, ay ito'y iyong papatawarin. Hindi mo siya ipapakulong. Sa halip, pauwiin mo siya sa kanila. Ngayon kung ipakita naman natin yung kagandahang loob o kaya ay biyaya sa kanya, ang iyong gagawin, kahit naabutan mo man siyang nagnakaw o pinagnakawan ka, hindi ka tatawag ng pulis. Patatawarin mo ang taong iyon. Tapos aanyayahan mo pa siya na kumain. Halika, kumain ka rito. And then, pag uwi niya, papadadalhan mo pa siya ng kahit ano. Makita natin na yung hustisya, habag at biyaya ay may pagkakaiba. At ang pinakamalalim sa tatlong ito ay ang biyaya ng Panginoon. Na kahit hindi tayo karapat-dapat, dahil nga sa pagiging makasalanan natin, tayo'y tinubos ng Diyos, iniligtas tayo. Hindi lang yon, binigyan pa niya tayo ng identity na pagiging anak. At binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yun mga kapatid, na siyang ating makita sa ginawa ng ating Panginoon Hesus na pagsakripisyo. Na-satisfy niya yung justice, yung pagiging just ng God the Father nang siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. And then, kahit makasalanan tayo, kahit marumi tayo sa harapan ng Diyos, dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo, pag nandun yung ating pagsisisi ng ating mga pagkakasala, tayo ay patatawarin dahil sa kanyang habag sa atin. At ang kanyang biyaya naman ay kanyang pinaparanas sa pamamagitan kung anong meron tayo. So, hindi lang niya tayo tinubos, hindi lang dahil sa pinatawad niya tayo, binigyan pa niya tayo. And that's why ang ating kaligtasan ay napakahalaga, na hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa, kundi naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Ngayon, dako tayo sa ating talata. Ang habag na binanggit dito ng Apostol Pablo ay merong tatlong elemento. Ang una ay pagkilala sa pangangailangan. Ba, na-realize mo, naunawaan mo, nang iyong makita na merong pangangailangan, kinikilala mo yun na nag-exist yung pangangailangan. Ano yung pangalawa? Ang udyok na matugunan ang pangangailangan. Nandoon ngayon yung motivation na gusto mong tumulong. Kumbaga, dito sa nauna, ang kinaukulan ay pwedeng magsabi na nakita ko ang pangangailangan. Kaya naman, katulad kay Onesiforo, nakita niya na may pangangailangan kay Apostol Pablo nang siya ay makulong doon sa Roma. Na-realize niya ang sitwasyon,
na ang Apostol Pablo ay nangangailangan ng tulong. Samantalang yung dalawa na binanggit ng apostol ay wala man lamang silang concern. Sa halip, iniwan nila ang Apostol Pablo. Dahil dito, matapos na pagtitimbang ni Onesiforo, and I do believe na hindi lang pagtitimbang basta-basta, pinapanalangin niya. Kumbaga kasama siya lagi sa panalangin kay Apostol Pablo. Naantig siya, yung puso niya sa pangangailangan. At ito yon, ang udyok na matugunan ang pangangailangan. Kung kaya, nais niya ngayong maging kabahagi sa pagtugon sa pangangailangan ng Apostol Pablo. Siya ay naghanda at nagpaalam sa kanyang pamilya, maging sa iglesia na kanyang pinaglilingkuran. Kahit delikado ang gagawin niyang paglalantad, ay ito'y kanyang ginawa bilang paglilingkod sa ating Panginoon. Matapos na maantig si Onesiforo sa pangangailangan, dito na papasok ngayon ang pangatlo, ang paggawa ng aksyon upang matugunan ang tiyak na pangangailangan. Kumbaga, siya'y napagalaw upang matugunan ang pangangailangan ng apostol. Almost week or isang linggo mismo ang kanyang ginagawang paglalakbay papuntang Roma. Gumawa siya ng aksyon. Kumbaga, nakita na niya na may pangangailangan, nagkaroon siya ng motivation, pero nandun din yung aksyon ang kasunod, na gusto niyang matulungan ang kanyang mentor at kaibigan. Ang sabi ng Apostol Pablo sa talata sa verses 16 to 17, "The Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me." Yan. Ginagawa na, o ito ay pinapaabot kay Timoteo ng Apostol Pablo kung anong klaseng tao si Onesiforo. Yung salita ditong refresh sa Griego ay anapsotsu o anapsotsu. Literally means to call again, to make call or refresh, or to experience calling so as to recover from the effects of overheating and so to revive by fresh air. Kung ilagay natin ito dito sa talata, ang apostol ay nakaranas ng kaluwagan. Napasaya siya at napapresko sa pagtulong ni Onesiforo. Sa kunting pagkakataon lang ba na ginawa ito ni Onesiforo? Di ba hindi? Ang sabi niya, for he often refreshed. Sa maraming pagkakataon, marahil nung sila ay nagkasama pa sa pagmiministeryo, paulit-ulit siyang pinagministeryuhan ni Onesiforo. Dito mga kapatid, kapansin-pansin ang Christ-like character na ito ni Onesiforo, na wala siyang pag-aalala sa buhay. Bilang patunay, ang sabi nga dyan, hindi niya ikinahiya ang tanikala ng apostol na pwedeng maging dahilan na siya ay madamay din. At kasunod, hindi siya nababagabag na magsakripisyo. Nang siya ay nasa Roma na, hinanap niya ang apostol. Ang sabi nga dito sa talata, he sought me out very jealously and found me. Yan. Dito natin malaman na hindi normal na selda o house arrest ang apostol. Sa kanyang unang pagkabilanggo, siya ay na-house arrest. Pero dito ay hindi, sapagkat talaga namang kinakailangan pa siyang hanapin ni Onesiforo. Last na karakter ni Onesiforo ay di siya tumigil sa pagsuporta sa apostol Pablo. Kumbaga, continue yung kanyang pagsupport sa apostol. Kaya nga dito sa ating teksto makikita natin na kung saan ang apostol, ang sabi niya, and you know very well how many ways he ministered to me at Ephesus. Sa maraming kapamaraanan, siya ay tumulong sa ministeryo ng apostol. Ang katotohanan niyan, hindi lang siya bilang isang prayer warrior, kundi pinapakita rin niya sa kanyang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang kapwa mananampalataya o sa kanyang matalik na kaibigan. Kumbaga, hindi niya iniwan ang Apostol Pablo in his darkest hours. Ito'y kanyang sinamahan
despite sa pwedeng mangyari sa kanya. Bilang isang matalik na kaibigan, bilang kanyang mentor ang Apostol Pablo, pinaparanas niya yung simpati niya doon sa kanyang kaibigan na meron siyang karamay sa kabila ng kanyang pinagdaanan na paghihirap. And actually, tinataya pa niya yung kanyang buhay. At di ba yun din naman ang pinakita ng ating Panginoon Kristo na sa kabila ng ating mga kakulangan, sa kabila ng ating mga pagkukulang, siya ay dumamay sa atin. Siya po ay naging mabuting kaibigan sa atin, ang Panginoon. Siya yung best friend natin, ang Lord Jesus. And as a manifestation sa naranasan natin na pag-ibig na habag mula sa Kanya, ito din naman ay makikita sa atin, sa ating pagkikipagkapwa sa iba. At higit sa lahat, kung tayo ay mayroong matalik na kaibigan na iparanas din sa kanila. And alam niyo po ba na hindi naman lahat ng kaibigan ay tumutulong eh. Minsan pa nga, kaibigan lang pag meron ka. Minsan pa nga, naalala ko nung ako ay hindi pa Kristyano, marami kang kaibigan, di ba? Pag meron kang kwarta. Pero pag wala na, minsan nakaranas ka ng karamdaman o anuman, hindi man lang nakadalaw sa'yo para mangumusta, di ba? And minsan hindi natin yun nakikita. Pero yung orientation ngayon ng perspective natin, yung mind natin bilang mananampalataya ay dapat na iba na sapagkat meron na tayong Kristo sa ating puso. Kaya nga merong isang manunulat na si Oliver Green, ganito yung kanyang pahayag. The majority of friends, so-called, yung tinawag na nating mga kaibigan, will forsake us in the darkest hour of need. But the friend who is to be treasured as a jewel is the man who stands with us when we need encouragement, when all others are against us and seemingly we have lost the battle. No words could ever express the worth of such a friend. Amen. Ang karamihan ng mga kaibigan ay pababayaan tayo sa pinakamadilim na oras sa ating kagipitan o sa ating pangangailangan. Ngunit ang kaibigang dapat pahalagahan bilang isang hiyas ay ang taong tumatayo na kasama natin kapag kailangan natin ng pampalakas loob o kailangan natin ng tulong. Kahit man laban sa atin ang lahat at tila natatalo tayo sa labanan, walang mga salita na maaring ipahayag ang halaga ng tulad ng ganitong kaibigan. Totoo naman, di ba? Sa ating teksto makikita natin dito na si Onesiforo ay hindi nang iwan na tili siya. Actually, hinanap pa nga niya ang apostol eh. Pero yung dalawa, si Philo at saka si Hermogenes, siya ay nang iwan. Hindi ako sure, pero sa palagay ko, itong dalawang ito ay nangalap sila ng tulong para kay Apostol Pablo, para sa ministeryo ng Apostol Pablo. At nang sa gayon, baga sila yung tagapagdala, tagapaghatid. Messenger, pwedeng ganon. Pero, yun nga, out of the blue, iniwan nila ang Apostol Pablo. So ngayon, ang Apostol Pablo ay nandoon yung, siyempre nakaramdam din siya ng lungkot. Pero sa biyaya at habag ng Panginoon, nandoon din naman nakaranas siya ng kagalakan. And particularly, mayroong nag-stand sa kanya habang siya nasa hirap, nasa kagipitan, na walang iba kundi si Onesiforo. Sa kabila man ng panganib, ulit-ulit siyang nagsakripisyo upang maging katuwang sa ministeryo ng iba, itong si Onesiforo. Ang totoo niyan mga kapatid, napakabihira lamang ng ganitong tao. Kumbaga, special kind, ano? Namumugod tangi ang kanyang genuine love at totoong pakipagkaibigan kay Apostol Pablo. Kapatid, adversity is the best o is the test of true friendship. Ang kagipitan ay ang pagsubok sa totoong pakipagkaibigan. Ang kagipitan ang siyang pagsubok para malaman mo kung sino ang iyong totoong kaibigan.
Kung wala ka pang kaibigan, pero napaka-imposible naman, di ba, kung wala. Ipanalangin mo sa Lord at maghanap ka. Sa may mga asawa, ituring mo yung asawa na kaibigan. Sa may mga anak, nawa ang yung relationship ay aabot sa dulo o hahantong na kayo ay parang isang matalik na kaibigan. And bilang mga anak ng Diyos, tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya, dapat tayo din ay mga ituturing natin ang ating mga sarili, particularly sa ating kapwa mananampalataya, na sila ay kaibigan at tayo din ay kaibigan. At ang tunay na kaibigan ay tumutulong sa panahon ng ating pangailangan. Actually, kahit hindi man sa salapi, sa encouragement, o sa anumang bahagi, prayer, di ba? Pero tandaan din natin bilang mga totoong kaibigan, dapat nagsasabi din tayo ng totoo. Lalo na kapag yung ating kaibigan ay lumalayo na pala ng landas. Hindi na pala sila nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Amen? So dapat tayo din maging totoo. Higit sa lahat, tandaan mo kapatid na mayroon tayong dakilang kaibigan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na siyang nagbigay ng habag upang ating magamit na paglingkuran ang iba. Kaya ngayon kapatid, kumusta ang iyong habag sa iba? Kumusta ngayon ang iyong habag para sa kanila? Lalo na pagdating sa ministeryo para sa Panginoon. May nakita ka bang pangangailangan? Kung oo, naantig ka ba sa pangangailangan na iyon? Kasunod, napagalaw ka ba upang matugunan ang pangangailangang iyon? Amen? Ang kilalang scholar na si William Barclay ay nagsabi ng ganito: the Hebrew word his for merciful has the idea of the ability to get right inside the other person's skin until we can see things with his eyes, think things with his mind, and feel things with his feelings. Wow! Sabi niya, ang ideya ng habag sa Hebrew ay ang kakayahang makapasok sa loob ng balat ng ibang tao. Parang kakaiba, no? Hanggang sa makita natin ang mga bagay sa kanyang mga mata. Kung ano yung nakikita niya sa kanyang mga mata, ay makita din natin. Isipin ang mga bagay sa kanyang isipan, yung inisip din niya. At madama ang mga bagay na kanyang nadama. Kung ano yung kanyang damdamin. Kung ganito ang ating mararanasan, maunawaan natin ang kalagayan ng iba. Alalahanin mo kapatid na mas mapalad ang tumulong lalo na kapag ito ay para sa gawain ng Panginoon. Mas mapalad tayo kasi tayo ay mayroong Diyos. Tayo ay mayroong Ama na siyang nakakaalam ng ating mga pangailangan. Ang pahayag ng Apostol kay Onesiforo, hindi lang ang kanyang sambahayan na makatanggap ng habag mula sa Panginoon, kundi pati na rin sa araw ng paghaharap niya sa Lord. In 2 Timothy chapter 1 verse 18a, ang sabi, may the Lord give him a special blessing at the day of Christ's return. Our Lord Jesus is the ultimate rewarder. Ano mang ginagawa natin ngayon para sa kanyang kaharian, ay makakatanggap tayo ng gantimpala. Samantalang ang mga ginagawa natin na walang kinalaman sa kanyang kaharian, na walang kinalaman sa paglago at paglawak sa kanyang kaharian, ay masusunog lamang. Ang totoo niyan, the more na tayo ay namumuhay na sumusunod sa Panginoon, the more na tayo ay nagiging mahabagin sa iba. The more na tayo ay magiging matulungin sa iba. Amen? So, ngayon, ang tanong, ang ibang habag ngayon ay nanatili lamang ba na pakiramdam? O nakikita na ngayon sa iyong gawa? Di ba dalawang klaseng ori ng habag? Pakiramdam o kaya ay nakikita, yung action. So hopefully, yung dalawang ito ay naging ginagawa na natin. Nakaramdam tayo tapos ginagawa din natin na siyang tumulong sa iba.
Matuto tayo mga kapatid sa ating panukala ngayon. Hindi hadlang ang ating kasalukuyang kalagayan para pahalagahan at pagministeryuhan ang iba, sapagkat ito'y ating tungkulin bilang mga nakatanggap ng habag mula sa Panginoon. Tayo po ay lingkod o servant ng Lord. Bilang mga lingkod, inaasahan tayo ng Diyos na sumunod sa kanyang kalooban. Iba-iba man ang ating pinagdaanan ngayon. Ikaw man ay marahil ay kapos, nakaranas ng kakulangan. Kaya may problema sa kalusugan, nahirapan sa trabaho o sa pag-aaral. Nahirapan ka dahil estudyante ka. Kaya nakaranas ng pag-uusig o kaya ay oposisyon. Kapatid, kaibigan, isipin mo lamang na mas mapalad ka pa rin kaysa sa iba dahil meron kang ama na nakakaalam, nakakaunawa sa iyong kalagayan. Sapat ang kanyang habag. Actually, hindi lang yan habag kundi ang kanyang biyaya upang ikaw ay aliwin at kalingain. Higit sa lahat, matugunan ang iyong pangangailangan. Tularan mo ang ginawa ni Onesiforo dito nga sa ating tema, pamarisan at di pamarisan. Tularan mo ang kanyang pag-uugali. Pamarisan natin ang kanyang naging tugon sa nangangailangan. Huwag nating ipagpaliban o huwag mong ipagpaliban na isagawa ang iyong natutunan ngayon. Dahil bilang lingkod o servant, napakahalagang makita sa atin ang ating pagsunod bilang pagpapahayag sa ating katapatan sa Panginoon. Sa kabila man ng ating paghihirap, suliranin o kaya pagsubok na dinanas, kinakaharap sa buhay na ito. Hindi man maging madali, lalo na pag mayroong nag-uusig sa atin. Tandaan mo kapatid na tayo ay susubukin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang pagiging tapat natin sa Lord ay na-test yan sa mga pagsubok, yung adversity, kagipitan. Susukatin ang ating pagiging tapat sa Kanya, kung paano tayo tumugon, nag-respond, kahit man napakahirap ng ating kalagayan, sa kabila man ng ating mga pinagdaanan. Doon po makikita natin na tayo bilang nakatanggap ng habag mula sa Panginoon ay meron tayong abilidad na ito'y magawa hindi dahil sa sarili nating kakayanan, kundi dahil ito'y mula sa ating Panginoon. Nasusukat sa ating pagtsatsaga sa pamamagitan ng ating pananalig at pananampalataya sa Lord sa harap man ng kagipitan o kaya ng oposisyon. Kaya mga kapatid, dito sa pinapakita na mga character ni Apostol Pablo, and I do believe talagang na-encourage si Timothy nang siya ay sinulatan ng Apostol Pablo. So, ito yung naging dahilan upang siya ay magising sa katotohanan kung ano ang isang tunay na lingkod ng ating Panginoon. Kung ano ang tunay na pagsunod sa Lord. Ang tunay na pagsunod sa Lord ay nakahanda tayo sa kabila man ng mga paghihirap na pwede nating dadanasin. And actually, yung isa sa pinaka mahirap sa ngayon ng ating kapanahunan ay itong pinagdaanan natin na pandemya. Pero alam niyo po, dito nakikita yung heart natin sa Lord yung pagsunod natin sa Panginoon. Kumbaga, marami sa ngayon ay makikita natin talagang tumatawag sa Lord. Kahit man, 'di ba, nung una ay hindi nila kilala ang Panginoon. Pero madalas just search sa YouTube yung mga nagbibigay patotoo. Even sa Facebook, yung mga gumaling sa sakit na COVID-19. Sila ay kumikilala sa Diyos. So this time, may tinuturo ang Lord sa atin. At ang tinuturo niya sa atin ay sa kabila man ng paghihirap, sa kabila man ng mga problema, and this time yung pandemya, siya pa rin ay Diyos. He's in control.
ng Lord natin ang siyang Diyos na siyang masasandalan natin sa lahat ng oras. Kumbaga, hindi lingid sa kanyang kaalaman ang mga dinanas natin ngayon. Patid niya. And meron siyang oras, panahon. Every time na kapag tayo ay tumulog, kapag tayo humiling sa Kanya, agad-agad. Kumbaga, lalo na pag needs natin, siya ay tutugon. Remember, yung tatlong sagot ng Lord. Oo, hindi, maghintay. And mga kapatid, despite man sa pinagdaanan natin ngayon, magpatuloy tayo sa Lord. Huwag tayong panghinaan. Amen? Magpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Magiging tapat tayo. Sa totoo lang yan, even din ako, medyo nag-adjust po talaga sa aking schedule. Siguro ang ilan sa inyo ay nakakaalam naman na ako ngayon ay nag-aral ng masteral. And talagang sa 7 subjects na meron kami ngayon, medyo nahirapan ako sa mga requirements. Pero by God's favor, His mercy, His grace na Kanyang binigay sa akin, so far ay patuloy naman na naggagawa. And siyempre, hindi ko yung magagawa kung ako lang mag-isa. Of course, meron din namang naging kabahagi sa journey kong ito. And particularly, kayo as a church, tayo as a church na nagpapanalanginan, nagtutulungan sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Kailangan natin ang bawat isa sa atin na sa kabila man ng adversity ay patuloy tayong maninindigan, magiging matatag. Sa kabila man ng desierto na ating pinagdaanan ngayon ay hindi tayo panghinaan ng loob. Hindi tayo lalabas sa kalooban ng Diyos. Sa halip, tayo magpatuloy. Magkaroon ng kasigasigan sa ating pagsunod sa Panginoon. Kaya nga, kapatid, maging tapat ka na pahalagahan mo ang pinapahalagahan ng Lord. Maging tapat ka na magministeryo sa iba bilang pagmiministeryo mo sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Father God, hallelujah. For you are our God who is merciful. Panginoon, kami nga po ay taos-pusong nagpapasalamat sa iyong salita na siyang aming napag-aralan ngayon, na siyang aming natunghayan, Panginoon. Ang aking dalangin na ang mensaheng ito ay patuloy na magbigay ng kasaganaan at paglago sa puso't isipan ng aking mga kapatid. O Diyos, ganun din po ang siyang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, ang aming daing, naway kayo'y mahabag sa amin, Lord. Patuloy niyo ka pong bigyan kami ng kahabagan, hindi lamang ng habag, Panginoon, maging ng iyo pong biyaya na siyang aming magamit sa araw-araw. Lord, ang aking dalangin din nasa mga kapatiran ko, hindi lamang sa kanila, maging ako din, Panginoon. Kayo po ang siyang magdala sa amin, sa mga tao po na nais niyo po, Panginoon, na siyang aming matulungan. And Lord, kami din po ay i-enable, Panginoon, nang sa gayon po ay kami ay maging kagamit-gamit na iyo pong instrumento sa mundong ito, sa paglago at paglawak ng iyo pong iglesia. O Diyos, kami po ay nagsusumamo na mahabag kayo, Panginoon, upang kami nga po, Lord, sa buhay po namin, kayo ang siyang makita. Kayo po, Panginoon, ang siyang mag-manifest. Ang iyo pong salita, O Diyos, ang siyang patuloy po namin na maging kalakasan, ang siyang amin din pong maigawa o masagawa sa buhay na ito. Salamat po, Ama, sa inyo pong kabutihan, katapatan po sa aming mga buhay. Thank you, Lord, sapagkat we know na kayo po ang aming Ama and Ama po namin na will never leave us nor forsake us. Lord, in this time of pandemic, nawa nga po kayo din ang siyang mahabag sa aming bansa, maging sa aming mga kababayan.
Higit sa lahat, Panginoon, sa iyo pong mga anak, sa aking mga kapatiran, sa mga nananalig po sa iyo. Lord God, kami tulungan po na makarecover sa pinagdaanan namin ngayon na pandemya. And Panginoon, kayo din po ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan na sa mga hopeless, Lord, you give them your hope, your mercy, Panginoon, that they will find you, Panginoon, that they will believe the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Kaya po, O Diyos, ang siyang mag-unat na iyong makapangyarihan at dakilang kamay na maranasan po nila ang iyo pong pagmamahal, ang iyo pong pag-ibig. And also, Lord, naway marami pong mga kababayan din namin na maunawaan nila. They will realize, Lord God, yung buhay na ito ay fragile and kailangan po kayo sa sinuman po, Panginoon, na tao sa mundong ito, na kayo po ang Diyos po namin na siyang maasahan namin, ang Diyos po namin na siyang pag-asa po namin sa buhay na ito. Maraming salamat po, Ama, and higit sa lahat, aking ipinagkatiwala sa inyo, ang aking mga kapatid, ang inyong pong iglesia na Freedom in Christ Community Fellowship. Sa lahat po, Panginoon, ng aking mga kapatid, that may your divine covering will be upon them. And, O Lord God, may you bless them physically, emotionally, intellectually, and maging sa buhay spiritual. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming samot panalangin na may pagpupurit pasalamat sa makapangyarihan at dakilang pangalan naming Panginoon Hesus. Ito aming panalangin. Amen at amen. Mga kapatid, maraming salamat po. To God be the glory.